Sa Barrio San Roque, may matagal ng alamat tungkol sa mangkukuhang itim, isang misteryosong nilalang na lumalabas tuwing hating gabi. May dala itong sinaunang banga na sinasabing taguan ng mga kaluluwa ng suwail na bata. Ayon sa mga matatanda, ang bawat halakhak nito ay hudyat na may kaluluwang nawawala. Bagamat takot ang karamihan, marami ang naniniwalang isa lamang itong kwento para turuan ng leksyon ang mga bata. Ngunit para kay Kiko, isang pasaway na bata sa baryo, ang alamat ay isang bagay na walang katotohanan. Si Kiko ay 11 taong gulang na kilala sa baryo bilang matigas ang ulo. Kahit anong paalala ng kanyang ina, si Aling Marta, hindi niya ito pinakikinggan. "Kiko, alas 6 na. Huwag kang lalabas." "Mamaya, nanay. Kwento lang ang mangkukuhang itim," sagot niya habang tumatakbo palabas. Kahit pa may balita ng mga batang nawawala sa gubat, nananatiling matapang si Kiko. Sa isip niya, lahat ng ito'y katang-isip lamang. Isang gabi, sinama ni Kiko ang kanyang mga kaibigang sina Carlo, Ben at Toto para maglaro ng taguan malapit sa gubat. Kilalang delikado ang lugar na yon, ngunit para kay Kiko, perpekto ito para patunayan na ang alamat ng mangkukuhang itim ay hindi totoo. Habang nagtatago, napansin nila ang biglang pagtahimik ng paligid. Ang mga kuliglig ay tumigil at ang malamig na hangin ay tila may dalang panganib. Maya-maya, narinig nila ang mahina ngunit nakakakilabot na pagtawa mula sa gubat. "Narinig niyo yon?" tanong ni Carlo. "Hayaan niyo na, hangin lang yan," sagot ni Kiko, kahit nagsisimula ng manindig ang balahibo niya. Ang pagtawa ay lumalapit ng lumalapit, kasabay ng tunog ng mga yabag sa tuyong dahon. Habang nagtatago sa likod ng puno, nakita ni Kiko ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal. Hawak nito ang isang malaking banga. Mula sa loob ng bangay lumalabas ang usok na tila buhay. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila nawala ang lakas ni Kiko. "Bata," sabi ng matanda. Malamig ang boses na tila umaalingaw-ngaw. "Hindi ka nakinig. Ang iyong kaluluwa ay para sa akin." Sinubukan ni Kiko na tumakbo, ngunit ang kanyang mga paay hindi gumagalaw. Sa loob ng banga, nakita niya ang mga mukha ng ibang bata. Lahat ay may takot at bighati sa kanilang mga mata. Ang nilalang ay patuloy na lumapit at ang paligid ay tila nawalan ng liwanag. Nang maabot ng nilalang si Kiko, inilapit nito ang banga. Isang malakas na hangin ang umikot at naramdaman ni Kiko ang malamig na hangin na tila dumadaan sa kanyang dibdib. Sa huling pagkakataon, naalala niya ang sigaw ng kanyang ina, isang babalang hindi niya pinakinggan. Kinabukasan, natagpuan si Kiko sa gilid ng gubat. Buhay siya, ngunit tulala at hindi na nagsalita. Ayon sa albularyo, nawala na ang kanyang kaluluwa. Mula noon, walang bata ang nangahas na maglaro tuwing gabi, lalo na sa likod ng gubat. Ang bawat halakhak ng hangin ay nagdadala ng takot sapagkat alam nilang sa baryo ng San Roque, ang itim na banga ay patuloy na naghahanap ng mga suwail na kaluluwa. Huwag kang sumuway sa babala o baka ikaw na ang susunod na kunin.